Nakapaglabas naman siya ng magandang dahon, oh. And ayan, kitang-kita na yung mga spot dyan sa kanyang dahon. So talagang matatawag na siyang pink spot. Ayan. So sana ay mas makalaki pa itong mga dahon niya para mas ma-appreciate or mas visible pa yung kanyang mga ano dyan, mga spot dyan sa kanyang dahon. So ito yung update sa aking kauna-unahang collection ng Peace Lily. Ito yung isang variegated ko. Ayan, oh, akala ko ay namatay na to kasi dito siya sa gilid dyan sa bakante na yan. Lagi na apakan kasi dyan ng pusa ko. And then parang may isang buwan na to. Ayan, ngayon ko lang siya maipakita sa inyo, guys. Ayan, oh, ang dami namang tumubo sa kanya. Ayan, oh. Kaya akala ko nawala na to. Buti na lang ay tinubuan naman pala siya ng mga panibago na ang dami nito. Ilang puno to, oh. Hindi lang may 10 siguro to or more than. Oh, ayan, oh. So ganyan na lang siya. Maganda naman siyang tignan kasi kapag hiniwalay ko naman to, bawat puno, wala naman akong paglalagyan na madami, wala akong maraming space dito sa aking munting hardin. So ganyan na lang siya. Ayan. Parang meron ng ano to, mahigit 1 month na ito. Ayan, ngayon ko lang siya naipakita sa inyo. So ayan ang update sa kanya. Yung iba may mga variegation, yung iba naman pure green lang, pero at least ay naglalabas pa rin siya ng mga variegation dyan. Ang cute na mga dahon niya, ang liliit. Ito namang si Candy Cane na inayos ko siya last month. So bali 1 month na after na maayos ko siya kasi naalog siya dun sa dati niyang paso. So ngayon ayan, oh, meron na siyang 3 panibagong dahon dyan. Ayan. Ito, andito yung isa. Ayan yung pangalawa. And andun yung pangatlo. Ayun. Ay, saan ba? Ayan. Ito yung pinaka ano pa lang ngayon. Ayan. Yung pinaka bago niya na nilabas. Ayan, oh. Hindi nga lang ganun talaga makalabas yung kulay pink sa kanyang dahon. Unlike dun sa ano, yung ganito ng pinsan ko. Talagang makikita mo talagang nagpipink yung mga ito, nagpipink yung mga ganyan. Ito ay hindi gaano na makalabas ang kulay pink niya. Ayan. So okay lang basta nagtatribe siya sa akin. Yun yung importante sa akin. Bonus na lang talaga kapag makalabas talaga yung mas magaganda niyang mga dahon na nagpipink. Ito pang aking silver begonia na naayos ko din 3 weeks ago or mahigit na 3 weeks. Pinutulan ko tong masyadong mahaba. Ito, mahaba na kasi itong 4 na to na tangkay. So ngayon ayan, meron ng mga nagsipaglabasan naman na dahon sa kanya, oh. Etong 3. Ito wala pa itong isa. At least tong 3 ay meron ng mga lumabas na mga dahon. And ipakita ko rin yung nasagi ko na tangkay niya noon. Ito yata yung nasagi ko noon, eh. Tinanim ko yung naputol. So saglit lang, ipakita ko sa inyo, guys. Ito siya. So ito yung dahon niya nung naputol ko, nasagi ko. And then nadisgrasya ko siya. And then ngayon meron na siyang mga ayan, bagong dahon dito na maliliit pa lang. So at least ay buhay na to. Ayan.
Kasi nga ito ay hindi rin siya masela na klase ng begonia. Ito namang si Gloriosum, napakalaki nitong kanyang latest na dahon, napaka solid. So parang kalahati lang nitong itong mga dati niyang dahon. Ito yung sinundan niya na grabe nung ka-unfurl nito. Pinutaktik agad ng ng mga uod, maliliit siya yung kumain sa dahon niya, kaya ganyan. Inubos niya yung kulay green, kaya nagkaganyan yung itsura. Hindi ko pa naman siya tinatanggal, hinahayaan ko lang kasi nga sayang din naman. So ginuntingan ko lang yung grabeng nakainan dyan. Ayan. So napakalaki nitong kanyang latest na dahon. And ayan, may upcoming siya ulit dyan na isa. Ayan, magilid na nga lang yung dahon niya. Ayan. Grabe, sobrang laki niya. Ayan. Sa wakas, nakapagbigay na rin ng magandang dahon itong aking isang old collection ng Syngonium. Siya ay si Pink Spot. Ayan na hindi ko siya naipiplex sa inyo kasi nga hindi siya makapagbigay sa akin ng maganda-gandang mga dahon. Ayan. So ngayon naman ay ayan, nakapaglabas naman siya ng magandang dahon. And ayan, kitang-kita na yung mga spot dyan sa kanyang dahon. So talagang matatawag na siyang pink spot. Ayan. So sana ay mas makalaki pa itong mga dahon niya para mas ma-appreciate or mas visible pa yung kanyang mga mga spot dyan sa kanyang dahon. Sana nga mas malaki na tong mga dahon niya kasi matagal na to sa akin, 2022 ko pa siya na collection, pero parang mabagal siyang lumaki sa akin. Ayan, siguro kailangan ko lang palitan ulit yung kanyang potting mix kasi matagal ko nang hindi napalitan tong kanyang lupa. And sana ay itong kanyang latest dito, upcoming na dahon, ay maganda rin ang kanyang ilalabas kapag maka-unfurl yan. Simula naman tong nung nalipat ko siya ng kanyang spot. So dito siya ngayon. Ito ang kanyang bagong spot katabi ni Bonsel. Dito ay nauulanan siya dyan, and then mas yung parang nahanginan siya dito, ganyan. Pero yung kasi, ang init naman dito sa aking garden ngayon, munting hardin, ay hindi makapasok ang morning sunlight kasi nga ay nag-iba na naman ang direction. Pero masasabi kong siguro mas gusto niya dyan kasi nakapagbigay naman siya ng mas magandang dahon ngayon. Ayan, so kaya ko naman siya na-i-share ngayon sa inyo. Ayan so sana lang ay mas makalaki na yung mga iba niyang mga dahon, itong mga susunod na mga dahon niya, para mas talagang ma-appreciate or mas visible yung kanyang mga pink spot. Ayan. So napakaganda niya na ngayon itong kanyang latest na dahon. And tignan nyo itong aking si Tigre na Superba. Ayan, meron akong nakitang dalawang corms dito. Ito yan. So magiging baby niya yan, guys. Ayan dalawa yan na nakita ko. Ito yung isa makikita ba? Saan ba? Ito yan. Yan pwede ko nang kunin yan para palakihin siya
para maging dalawang halaman na naman yan na ganito, baby tigrina. Ayan, and may bago siyang dahon ngayon na pa-unfurl. Matagal kong hindi napalitan ng ano to guys, ng lupa, pero okay pa rin naman siya. So nakalagay lang siya dito sa gilid. Ayan, kasi mataas na nga siya para kahit na malakas ang hangin ay ayan, hindi siya mababalik kasi andito siya sa gilid lang. Na ito rin yung dati kong nilalagay sa loob ng bahay nung medyo maliit pa siya. So nilalagyan ko lang siya ng mga bato kasi nga kapag umulan para hindi tumalasik lahat siyang ano niya, maubos siyang soil. Pero kailangan ko na rin palang ano to talaga, kailangan na rin ng bagong soil. Ayan pero okay naman siya kahit lagi siyang basa. Ayan, matibay na siya. Ayan, si tigrina.